bago ko niluto yung inotak. Tupay-tupay. Syempre, gumawa muna ako ng base form natin na OB halaya. Kaya ito muna yung una kong ipapakita sa inyo para di tayo maguluhan. Baka kasi may magtanong-tanong na naman, isipin nila hindi pa ubos yung blinag kong OB halaya noon. Ang tagal na yun, view. Maliligo na kasi sana ako ng mga oras na ito. Nang bigla kong naalala, paano yung naalala mo bigla? Bigla kong naalala na meron pa palang nabubulok na OB dito sa silong ng lababo namin sa labas. Na nagmistula ng tambakan ng mga gamit na hindi na nagagamit. Lagayan ng itak, butas na kaldero, ganun ba? Maliit lang naman ang ubi na ito. Siguro nasa 2 kilo, ganyan. May lupa-lupa pa nga yan kasi hindi pa nalilinisan. Sana hindi pa to sira kasi parang may nakita akong tumutubo na ba. Na simit ba, ganon, or talbos ba yung tawag doon? Or sibol, ganyan. Kasi matagal na talaga ito sa silong ng lababo namin. Akala ko nga pinapatubo ng tatay ko man para itanim ulit. Sana hindi na ambaling or yung ulalo ba na tawag kasi nagiging ganun din yata ang ubi. Nagkakaambaling din, 'di ba? Tama ba ako? Hindi ko masyadong maigor kasi wala naman na si rigor. Kaya nahirapan akong tanggalin yung mga lupa-lupa. Kaya ayan, ginamitan ko na lang ng scuba diving o di kaya brush in English para malinisan natin ng maigi at makita ko kung may bulok ba ganun. So far okay pa naman. Malalaman na lang siguro natin kapag nalaga na at binuksan. Wala akong malaking kaserolya na makapal. Kaya dito na lang sa pressure cooker ko ilalaga. Kasi baka masunog na naman kapag yung manipis na kaserola gagamitin ko. Lalo't iiwanan ko pa naman tong nakasalang para maligo. Pero hindi ko naman to ipi-pressure cook baka ma-overcook naman. Dito ko lang talaga ito papakuluan. Di ko ilalak yung takip at di ko din ilalagay yung whistle ni Mariah Carey. So hayaan na muna natin yan at ako'y maliligo na. Lala. At after 11 years, ayan na po. Medyo matigas pa sa loob pagtusok ko ng pinidor. So pinakuluan ko pa ito for 5 years. After 5 years, ayan na po yung itsura. Nagbibitak-bitak na at sobrang lambot na talaga. Kaya ang ginawa ko, inacure ko na para mapagtulan na. Medyo na-busy ako pagkatapos kong ilaga ito, kaya hindi ko na nabalatan agad. Parang nagstay pa yata ito sa ref namin ng 3 days and 2 nights. Ganon. Ano to, nag-outing na? Babalatan na natin ngayon at alam ko naman na kasyang-kasya itong ube sa isang lagayan lang. Kasi nasa 2 kilo lang naman ito. Pero kung nagtataka kayo kung bakit 5 pirasong stainless na lagayan ang binalandra ko dyan, yun ay dahil naka-affiliate yan. Murang-mura lang kasi bili ko dyan. 5 piraso na large size pa, may takip pa at wala pa yata sa 300 binayaran ko. Yung size niyang large, pwede na siyang paglagyan ng mga pagkain kapag may handaan, ganon. Manipis nga lang ito, wag kayo mag-expect na makapal ha. Kasi maski ako disappointed din nung dumating. Siniraan yung pinopromote. Mura kasi talaga kaya siguro ganun. Pero syempre, lalagay ko pa rin yung link dyan sa comment section. Baka sakaling may mabudol pa rin ako. Alam nyo, nagsisi ako kung bakit hindi ko ito binalatan agad habang mainit-init pa. Nahirapan man kasi ako magbalat. Lalo pa naman tong kalahati ayun natanggalan ko na. Maliit lang naman. Tapos itong natitirang kalahati, pinakuluan ko ulit para lumambot yung balat. Ayan yung itsura niya sa loob violet na violet, diba? May iba kasing ube yung sa labas lang siya purple, tapos sa loob medyo puti na, diba? So okay na to, nabalatan ko na lahat after 40 years. Iligpit ko lang itong 4 na natirang lagayan na hindi ko naman napakinabangan. Kailangan ko pa pala ng isa para paglagyan kapag dinurog na natin itong OB. Gagamitin ko sana itong pangkudkod ko na iniikot, kaso parang ang dami ko na namang magiging hugasin nito, kaya wag na lang. Pagtyagaan ko na lang itong kudkoran ng chest. Hindi naman na ito mahirap kudkorin kasi napakulaan ko naman na ng maigi itong OB. Sobrang lambot na. So effortless na lang yung pagdiin mo dyan sa kudkoran. Ayan nga kuskus balungus dito, kuskus balungus lang doon. Then after 20 seconds, natapos ko agad lahat kudkorin. Diba? Ayan na lahat yun. Nakadalawang tray tayo. Pinurper ko lang para hindi matapon. Ngayon, tara na, samahan nyo ako dahil ikikiwal ko na ito sa gatas at asukal. Punasan ko lang muna itong lamesa para di ako mabash. Nagdadalawang isip ako kung dito ba sa maliit na kawali ko lulutuin o doon na lang sa kauuring na kawali. Baka kasi hindi mag-cash. Bahala na, nilagyan ko ng tubig. Isang pakete lang ang gagamitin natin na gatas. Isang pack ng gatas salvaje, anlawan para hindi masayang yung naiwan. Tapos itong isang latang e-vape, kalahati lang nilagay ko.
And then, nung kumukulo na, nilagay ko na ang OB na dinurog. Tipid na tipid yung nilagay kong gatas kasi nga, gagawin lang po natin itong base. Para sa mga future cooking vlog natin na may OB flavor. Hindi ito yung klase ng OB halaya na pang dessert talaga na pinapapak, ganon. Kasi nga, nung nagtanong-tanong ako, diba, kung anong magandang gawin sa OB, bukod sa OB halaya. Nakailang vlog na kasi tayo ng ganitong loto, diba? So, ang best suggestion na nabasa ko, gawin ko pa rin daw halaya. Na magiging base ko, pagagamitin ko na para sa ibang mga OB recipe. Tulad nung inutak na ginawa ko na inaantay ninyo at marami pang iba. Yun lamang po. Ito po si Charo Santos Concho. Medyo nagda-dry kaya dinadagdagan ko ng evap tsaka tubig pero hindi ko pa rin inubos yung isang lata. Ha? And then nilagyan ko ng square margarine. Nasa 4 na hiwa yan. Kaso baka magtampo yung naiwang isa kaya sinama ko na lang. Hinalo ko lang yan ng hinalo hanggang sa mahimasmasan ako. Palit ng sandok. Tapos, nilagyan ko na ng isang latang condensed milk. Di na ako naglagay ng asukal. Ito lang talaga. Inanlawan ko ulit yung lata, syempre, kasi sayang. So, ayun, hinalo ko na lang yan ng hinalo, hanggang sa mangawit yung kamay ko. Mahinang apoy lang yan, ha, para di agad masunog. Ngayon, titikman na natin. Ako lang pala. Sumama yung ulo ko, Ganon siya ka-coolnut. As in, maku-coolnut yamaong. Pwede na to, konting halo na lang, yung hindi na malalaglag sa kawali kapag binaliktad mo. Kaso natakot ako, baka malaglag ng tuluyan, masayang pa. After 2 decades ng paghahalo, ayan na po ang ating ubi halaya base form. Ano to, verb lang? Pinalamig ko na yan ng konti bago ko isalin dito sa lagayan. Puno na yung isang lagayan at konti na lang yung natirang OB halaya. Kaya di ko na to gagamitin. Dito ko na lang inilagay sa may plastic na baonan. Habang fini-finishing ko dito yung pagpapalitada, nilagyan ko ng mga design itong nasa malaking lagayan para mahiya silang kumuha. At hindi nila galawin basta-basta. Taray, parang display lang ng lab na with Zatar. Ganun kasi yung paninda ko sa Saudi, may mga design na ganyan. Hanggang sa ipinasok ko na sa ref. Sa chiller lang, syempre hindi sa frozen. Kaya wag niyong abangan naliliyad-liyad pa ako dyan. Kasi sa taas yung may frozen eh. Yun lamang po. Please follow for more. Muli ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity, let's make people happy. Arigato gozaimasu. Inantok na yung pusa sa pinagagawa ko.